Kumusta? Ang artikulong ito ay tungkol sa madahilan kung bakit mahirap mawala ang taba sa tiyan, lalo na ang visceral fat, at kung paano ito konektado sa iba't ibang sistema sa ating katawan tulad ng insulin, cortisol, pagtulog, at gut microbiome. Layunin nitong ipaliwanag ang komplikadong siyensa sa likod ng taba sa tiyan sa isang madaling maunawaan na paraan habang nagbibigay ng mga praktikal na solusyon na nakabase sa agam at inangkop para sa kontekstong Pilipino. Ang sikreto ngang tiyan na yaw umalis, hindi lang paksisikap, may ibang dahilan. Isipin mo ito, 3 buwan ka nang tumatakbo araw-araw, gumigising ng maaga, 5 beses sa isang linggo. Mahigpit din ang iyong dieta, kalahati ang kanin, walang matatamis, at kaunti lang ang takeout. Ang numero sa timbangan ay gumalaw naman. Lumit ang binti mo at humaba ang iyong mukha. Ngunit pagtingin mo sa ibaba, ang bilbil sa tiyan ay naroon pa rin, parang ayaw umalis na umupa. Hindi mo siya mapalis. Nagsimula kang magduda sa sarili mo. Mali ba ang pamamaraan ko? Kulang ba ako sa determinasyon? Naka-genetically ba na hindi kailanman mawawala ang taba sa tiyan ko? Ngunit may isang katotohanan na hindi naisip ng karamihan. Ang dahilan kung bakit hindi mo maalis ang taba sa tiyan ay hindi dahil sa hindi ka sapat na nagsisikap, kundi dahil may isang sistema sa loob ng iyong katawan na hindi mo alam, na lihim na pumipigil dito. Sa nilalaman na ito, simula sa pinakapundamental na mekanismo ng pisyolohiya, lubusan nating unawain kung ano talaga ang taba sa tiyan, bakit ito napakatigas, at anong mga aksyon ang ginagawa ng iyong katawan na hindi mo nakikita. Magsimula tayo sa isang mahalagang karakter, ang taba sa iyong tiyan. Hindi ito ordinaryong taba. Maraming tao ang nag-isip na ang taba ay taba lang, at pareho ang esensya ng taba sa lahat ng bahagi ng katawan, kaya pareho lang kung saan ito mawala. Ngunit ito ay isang malaking maling akala. Ang taba sa loob ng iyong tiyan ay may espesyal na pangalan, visceral fat. Ito ay nakatago sa loob ng iyong tiyan, bumabalot sa iyong atay, pancreas, at bituka. Ito ay isang espesyal na uring tissue ng taba na may mataas na metabolic activity. Maari mo itong isipin bilang isang napakaaktibong pabrika ng endokrina sa iyong tiyan. Ang subcutaneous fat, tulad nga naipit mo, ay medyo tahimik, parang nga kalakal na nakatamba sa isang bodega na nakatayo lang doon. Ngunit ang visceral fat ay ganap na naiba. Ito ay mas parang isang pabrika ng kemikal na patuloy na gumagana, 24 oras sa isang araw na naglabas ng iba't ibang kemikal na signal sa iyong dugo, kabilang ang mga pro-inflammatory factors, hormones, at fatty acids, na patuloy na nakakasagabal sa halos lahat ng proseso ng metabolic sa iyong katawan. Ipinahiwatig NG mga pag-aaral mula sa Harvard Medical School na mayroong direktang koneksyon sa pagitan NG visceral fat at insulin resistance, chronic inflammation, at panganib NG cardiovascular disease. Ang makoneksyon na ito ang isa sa mapangunahing dahilan kung bakit mahirap tanggalin ang taba sa tiyan. Kaya, paano pinipigilan ng pabrikang ito ang iyong pakpayat ng tiyan? Kailangan nating magsimula sa unang mahalagang mekanismo, insulin. Maari mong isipin ang insulin bilang isang universal key sa iyong katawan. Sa bawat oras na kumakain ka, tumataas ang iyong blood sugar at ang iyong pancreas ay naglalabas ng insulin. Ang trabaho ng key na ito ay buksan ang pinto ng sel upang payagan ang blood sugar na makapasok sa sel at magamit bilang enerhiya. Normal ang prosesong ito. At totoo naman, ang problema ay dito. Kapag sobra ang visceral fat na naipong, ang mga fatty acids at inflammatory factors na inilalabas nito ay nagsisimulang sirain ang pagana ng kina ito. Ang mapintong cell ay nagsisimulang maging hindi sensitibo, hindi na mabilis na tumutugon sa signal ng insulin. Ito ang tinatawag na insulin resistance. Maari mo itong intindihin bilang isang kandado na dati ay nabubuksan ng isang key, ngunit ngayon ay nangangailangan ng 10 keys para lang umikot. Upang magawa ang trabaho, ang iyong pancreas ay napipilitang maglabas ng mas maraming insulin. At narito ang isang malupit na katotohanan. Ang mataas na antas ng insulin ay isang natural na inhibitor ng fat breakdown. Kapag mataas ang konsentrasyon ng insulin sa dugo, ang signal na natatanggap ng iyong fat cells ay, imbak, huwag ilabas. Bumubuo itong isang vicious cycle. Mas maraming visceral fat, mas malala ang insulin resistance, mas maraming insulin ang inilalabas, mas mahirap masira ang taba, mas mahirap mawala ang visceral fat. Ang iyong katawan ay nakulong sa isang bitag na dinisenyo nito.
Ngunit ito pa lang ang unang layer ng dahilan. Magpatuloy tayo ng mas malalim at pag-usapan ang ikalawang mahalagang mekanismo, cortisol. Ang cortisol ay ang stress hormone sa iyong katawan. Maaari mo itong isipin bilang emergency response commander sa loob ng iyong katawan. Kapag nakakaranas kang stress, maging deadline sa trabaho, kakulangan sa tulog, o emosyonal na pagkabalisa, agad na maglalabas ng alarma ang commander na ito na nagsasabi sa iyong katawan, emergency na ngayon. Kailangang mabilis na pakilusin ang enerhiya, maghanda para sa panganib. Napakalaking tulong ng sistemang ito noong unang panahon kapag nakaharap ka sa isang mabangis na hayop. Ang pagtaas ng cortisol ay makakapagbigay sa iyo ng pinakamataas na lakas at bilis. Ngunit ang problema ay nagbago na ang pinagmulan ng stress para sa mga modernong tao. Hindi mo na kailangang tumakas, ngunit ang iyong utak ay naglalabas pa rin ng parehong emergency signal sa iyong katawan araw-araw. Ang pangmatagalang, talamak na stress ay humahantong sa patuloy na mataas na antas ng cortisol. At ang relasyon sa pagitan nege cortisol at fat accumulation ay napatunayan na nege maraming pag-aral. Natuklasan ng mga pag-aral sa Stanford University na ang matagal na mataas na antas ng cortisol ay kapansin-pansing nagtatagyod ng accumulation ng abdominal visceral fat at mas malaki ang epekto nito sa taba sa tiyan kaysa sa ibang bahagi ng katawan. Ang dahilan ay ang visceral fat cells sa tiyan ay may maraming cortisol receptors. Maari mong isipin ang mga receptors na ito bilang mga antena na sadyang idinisenyo upang makatanggap ng mga utos ng cortisol. Kung mas maraming antena, mas malakas ang signal na natatanggap at mas malinaw ang utos ng fat accumulation. Kaya mapapansin mo ang isang fenomenon. Maraming tao na may matagal na stress sa trabaho at malalang kakulangan sa tulog, kahit kumain sila ng kaunti, mahirap pa ring pumayat ang tiyan. Hindi ito problema ng willpower. Si cortisol ang nangunguna sa iyong katawan. May karanasan ka ba na kumain kang kaunti kamakailan, ngunit sobra ka sa stress, at mas mahirap pa ring mawala ang taba sa tiyan? Sabihin mo sa akin ang iyong nararamdaman sa comment section. Curious, ako kung ilan ang may parehong karanasan. Okay, ipagpatuloy natin. Ang ikatlong mahalagang mekanismo ay ang hindi napapansin ng maraming tao, pagtulog at ang enerhiya na koneksyon ng hormones. Maaring alam mo na mahalaga ang pagtulog, ngunit marahil hindi mo alam na ang epekto ng pagtulog sa taba sa tiyan ay napatunayan na agham bilang isang direktang sanhi at epekto na relasyon at hindi lamang isang hindi direktang impluensya. Kapag kulang ka sa tulog, dalawang bagay ang sabay na nangyayari sa iyong katawan. Ang una, ang iyong antas ng ghrelin ay tumataas. Ang ghrelin ay ang hunger signal transmitter sa iyong katawan. Kung mas mataas ito, mas gusto mong kumain at lalo kang naghahangat ng matataas na kalori, high-carb na pagkain dahil sinusubukan ng iyong utak na mabilis na mag-replenish ng enerhiya. Ang pangalawa, ang iyong antas ng leptin ay bumababa. Ang leptin ay ang satiety signal sa iyong katawan. Ang trabaho nito ay sabihin sa iyong utak, okay, sapat na ang kain, huminto. Ngunit kapag gulang ka sa tulog, bumababa ang secretion ng leptin at ang stop signal na ito ay nagiging napakahina. Hindi nakakatanggap ng sapat na malakas na stop signal ang iyong utak habang binobomba ng malakas na hunger signal. Ang resulta ay hindi mo sinasadyang kumakain ka ng mas marami at mas pinipili mo ang pagkain na pinakamadaling maipon ng taba sa tiyan. Ipinapakita ng isang pag-aral na inilatala ng University of Chicago sa Journal of Top Medicine na ang pagbawas lamang ng tulog sa 5,6 na oras sa loob lamang ng ilang araw ay kapansin-pansing nagpapabilis sa pag-ipon ng visceral fat sa mga payat na individual na may malaking pagkakaiba kumpara sa control group na sapat ang tulog. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang mga oras na nakpupuyat ka sa pagtingin sa iyong cellphone ay direktang nagdaragdag ng taba sa iyong tiyan sa isang paraan na hindi mo nakikita. Ngunit narito ang isang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng karamihan, ang epekto ng kakulangan sa tulog sa taba sa tiyan ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapakain sa iyong ng mas marami. Ito ay direktang nagpabago ang aktibidad na iyong fat metabolism enzymes na nagiging sanhi ng iyong katawan na mas malamang na magimba nga enerhiya bilang taba sa tiyan. Sa parehong dami ng kinakain, ang iyong katawan sa mga oras na natutulog ka ay talagang gumagawa ng napakasensitibong metabolic management. Kapag inalis mo ang panahong ito, ang buwang metabolic system nito ay magiging magulo. Ngayon,
Dumating tayo sa ikaapat na mahalagang mekanismo na lubos na hindi napapansin ng maraming tao kapag nagpapapayat, gut microbiome. Tinatayang 38 trilyong bakterya ang naninirahan sa iyong bituka. Ang bilang na ito ay halos katumbas ang bilang ng mga sel sa iyong buong katawan. Maari mong isipin ang iyong bituka bilang isang napakakomplikadong ekosistem na tirahan ng iba't ibang residente. Ang ilang residente ay napakabait sa iyo. Tinutulungan kang magdiges kang pagkain, mag-regulate kang immune system, at mag-synthesize kang bitamina. Ang ilang residente ay hindi naman gaanong kabaitan. Gumagawa sila ng iba't ibang metabolic wastes, nagtataguyod ng pamamaga, at nakakasagabal sa iyong metabolismo. Ang balanse ng ecosystem na ito ay direktang nakakapekto sa dami ng taba sa iyong tiyan. Natuklasan ng mga pag-aral na inilatala sa Nature Journal na mayroong makabuluhang koneksyon sa pagitan ng komposisyon ng gut microbiome at ng accumulation ng visceral fat. Ang tiyak na kawalan ng balanse ng microbiome ay maaring humantong sa pagtaas ng gut permeability o tinatawag na leaky gut na nagpapahintulot sa mga bacterial fragments at toxins na dapat ay nakahiwalay sa bituka na makapasok sa daluyan ng dugo na nag-trigger ng systemic low-grade chronic inflammation. At ang chronic inflammation na ito ang isang mahalagang driver ng insulin resistance at direktang nagtataguyod din ng accumulation ng visceral fat. Mas kawili-wili, ang iba't ibang komposisyon ng gut microbiome ay maaring magdulot sa iyo na makakuha ng iba't ibang dami ng calories mula sa parehong pagkain. Ang gut microbiome ng ilang tao ay mas mahusay sa pagkuha ng enerhiya mula sa pagkain. Noong unang panahon na may kakulangan sa pagkain, ito ay isang bentahe sa kaligtasan. Ngunit sa modernong panahon na may sapat na pagkain, nangangahulugan ito na sa pagkain ng parehong mangkok ng kanin, mas marami silang calories na nasisipsip kaysa sa iba at mas madaling mag-ipon ng taba sa tiyan. Hindi ito patas, ngunit ito ang realidad at may malalim na siyentipikong basehan sa likod nito. Okay, ngayon ay sisimulan nating tukuyin ang ilang karaniwang maling akala tungkol sa taba sa tiyan na maaring nagpapawalang saysay sa iyong pagsisikap. Unang maling akala, ang spot reduction ay epektibo. Ito ang pinakalaganap na fitness myth. Makakapakabawas bang taba sa tiyan ang pagawang 100 sit-ups? Ang sagot ay hindi. Kapag sinusunog ngang iyong katawan ang taba, ito ay systemic, hindi spot-specific. Ito ay tinutukoy ngang genes, hormones, at pangkalahatang energy deficit kung saan kukuha ngang taba. Ang paggawa mo ng abdominal exercises ay pagpapalakas lamang ng iyong abdominal muscles, hindi pagsusunog ng taba sa tiyan. Ang isang pag-aral na inilatala sa Journal of Sports Medicine ay malinaw na nagpapatunay na ang spot exercise ay hindi makakamit ang spot fat reduction. Ang konklusyong ito ay isang pinakasunduan na sa larangan ng sport science. Ikalawang maling akala, hindi pagkain ng taba ay makakapagpabawas ng taba sa tiyan. Maraming tao ang naisip na ang taba na kinakain ay magiging taba sa katawan, kaya pilit nilang iniwasan ang lahat ng pagkaing may taba, ngunit mali ang lohikang ito. Ang nagdudulot ng pag-ipon ng taba sa iyong tiyan ay ang pangkalahatang caloric surplus at ang pagtaas ng insulin na dulot ng mataas na refined carbohydrates, hindi ang taba mismo. Sa katunayan, ang malusok na taba, tulad ng taba sa olive oil, nuts, at isda, ay nakakatulong na patatagin ang blood sugar, binabawasan ang insulin spikes, at sa gayon ay nagpapabuti sa metabolic environment ng visceral fat. Ang ganap na pag-iwas sa taba ay madalas na nagdudulot sa iyo na lumipat sa mas maraming refined carbohydrates upang punan ang calories na sa huli ay hindi gaanong nakakatulong sa pagbaba ng taba sa tiyan. Ikatlong maling akala, hanggat sapat ang ehersisyo, mawawala ang taba sa tiyan. Mahalaga siyempre ang ehersisyo, ngunit kung masama ang kalidad ng iyong tulog, patuloy kang stress, at ang iyong dieta ay nagpapanatili ng iyong insulin sa mataas na antas sa mahabang panahon, kahit na mag-ehersisyo kang 2 oras araw-araw, maaring hindi pa rin gumalaw ang taba sa iyong tiyan. Dahil ang ehersisyo ay isa lamang sa maraming variable na nakakapekto sa taba sa tiyan, at maaring hindi ito ang pinakamahalaga. Ipinapakitang datang ang pag-aaral ng ihana sa lahat ng salik na nakakapekto sa visceral fat sa tiyan, ang pinaksamang epekto ng struktura ng dieta, kalidad ng tulog, at pamamahala ng stress ay madalas na mas makabuluhan kaysa sa simpleng pagdaragdag ng ehersisyo. Hindi ibig sabihin na walang silbi ang ehersisyo, kundi kung umaasa ka lamang sa ehersisyo at binabalewala ang lahat ng iba pang salik, makikita mo ang iyong sarili na nahirapan sa isang laban na tiyak na hindi epektibo.
Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mahahalagang limitasyon at manababala sa pangganip. Una, ang matinding pagbabawas ng kalori ay hindi lamang hindi epektibo, kundi nakakasama. Kapag ang iyong paggamit ng kalori ay napakababa, halimbawa 500-800 calories lamang sa isang araw, ang iyong katawan ay papasok sa isang estado na tinatawag na metabolic adaptation. Maari mong isipin ang prosesong ito bilang ang iyong katawan na nakdedeklara ng emergency energy saving mode sa panahon ng digmaan. Kapansin-pansin nitong babawasan ang iyong basal metabolic rate, babawasan ang pagkonsumo ng kalamnan, at unahin ang pagpapanatiling ng taba, lalo na ang visceral fat. Dahil sa lohika ng ebolusyon, ang visceral fat ang huling linya ng depensa na nakpoprotekta sa mahahalagang organ at ito ang reserba na ayaw iwan ng katawan. Ang resulta ay, kung mas matindi ang iyong pagdidieta, mas matigas ang iyong katawan sa pagprotekta sa taba sa tiyan. Pangalawa, ang labis na high-intensity training, kapag kulang sa tulog at nasa ilalim ng mataas na stress, ay lalo pang magpapataas ng antas ng cortisol sa halip na bawasan ito na nagpapalala ng pag-ipon ng visceral fat. Ito ay lalo na para sa mga taong matagal ng kulang sa tulog at may matinding stress sa trabaho, kailangan itong bigyan ng espesyal na pansin. Bukod pa rito, kung mayroon kang polycystic ovary syndrome, PCOS, hypothyroidism o Cushing syndrome at iba pang endocrine diseases, ang kahirapan sa pagbawas ng taba sa tiyan ay maaring may mas malalim na medikal na dahilan. Sa sitwasyong ito, anumang pagbabago sa dieta at ehersisyo ay dapat gawin sa ilalim ng gabay ng doktor at hindi sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali. Ang problema sa taba sa tiyan sa mga populasyon na ito ay isang sintomas na nangangailangan ng medikal na interbensyon at hindi lamang isang problema sa lifestyle. Okay, ngayon ay pagsasama-samahin natin ang buong larawan at tingnan kung ano ang hitsura ng isang tunay na epektibong estratehiya. Ang pagbawas ng taba sa tiyan ay hindi kailanman laban sa willpower, kundi isang sistematikong pagsasaayos ng hormonal environment. Ang kailangan mong gawin ay sabay-sabay na pagbutihin ang metabolic environment sa loop ng iyong katawan mula sa maraming dimensyon. Sa dieta, ang pangunahing layunin ay bawasan ang insulin molecules, hindi lamang bawasan ang calories. Nangangahulugan itong pagbabawas ng refined carbohydrates at idinagdag na asukal dahil ang pagkain ito ay nagdudulot ng pinakamatinding tugon ng insulin. Dagdagan ang paggamit ng protina at dietary fiber dahil pinapabagal nga ito ang pagtaas ng blood sugar at nakpapataas ng pakiramdam ng kabusugan. Ipinapakita ng malawakang pag-aral ng Harvard University School of Public Health na ang isang full food-based, low-refined carbohydrate diet ay makabuluhang mas epektibo sa pagbawas ng visceral fat kaysa sa simpleng low-fat diet. Sa pagtulog, siguraduhin ang 7,9 na oras ng pagtulog bawat gabi, hindi lamang para sa pagaling ng enerhiya, kundi upang mapanatili ang normal na balance ng iyong ghrelin at leptin at upang matiyak na ang iyong fat metabolism enzymes ay gumagana ng normal. Ang pagtulog ang pinaka-underrated, pinakamababang gastos, ngunit pinakatotoong interbensyon na magagawa mo para sa taba sa tiyan. Sa pamamahala ng stress, ang epekto ng talamak na stress sa taba sa tiyan ay sa pamamagitan ng cortisol pathway at ang kabaliktaran ng cortisol ay ang pag-activate ng parasympathetic nervous system o iyong estado NG pagpapahinga. Ang meditation, deep breathing, at regular na low-intensity aerobic exercise ay napatunayan na epektibo sa pagbabawas ng antas ng cortisol at pagpapabuti ng metabolic environment ng taba sa tiyan. Sa ehersisyo, ipinapakita nga pag-aral na ang moderate intensity aerobic exercise na sinamahan ng resistance training ay ang pinaka-epektibong kombinasyon ng ehersisyo para sa pagbawas ng visceral fat. Ang resistance training ay maaaring magpataas na mas ng kalamnan, at ang kalamnan ang pinakamalaking glucose-consuming organ sa iyong katawan. Kung mas mataas ang mas ng kalamnan, mas mahusay ang iyong insulin sensitivity at mas favorable ang metabolic environment para sa taba sa tiyan. Sa kalusugan ng bituka, ang pagdaragdag ng fermented foods at foods na mayaman sa probiotics tulad ng yogurt, kimchi, sibuyas, bawang, at oatmeal ay nakakatulong na mapanatili ang pagkakaiba-iba at balance ng gut flora. Binabawasan ang pamamaga sa bituka at sa gayon ay nagpapabuti sa metabolic state ng visceral fat. Nakita mo, ang pagbawas ng taba sa tiyan ay hindi kailanman isang bagay lamang, kundi 5 bagay na sabay-sabay na gumagana. Kapag ginawa mo lang ang isa at binabalewala ang 4,
makikita mo ang iyong sarili na nakulong sa pamilyar na dilema, matagal nang nagsisikap, ngunit ang tiyan ay hindi pa rin nagbabago. Mayroong isang bagay dito na sa tingin ko ay napakakagulat-gulat. Ang iyong katawan ay nag-imbak ng taba sa tiyan bilang isang survival wisdom na nag-evolve. Sa sinaunang kapaligiran na may kakulangan sa pagnin at puno ng panganib, ang kakayahang mabilis na mag-imbak ng high-density energy sa tiyan at protektahan ang mga reserbang ito upang hindi madaling maubos sa panahon ng stress ay isang malaking bentahe sa kaligtasan. Ang iyong maninuno ay nabuhay sa hindi mabilang na tagutom at krisis sa pamamagitan ng sistemang ito at sa gayon ay naipasa ang kanilang magenes sa iyo, ngunit napakabagal ng takbo ng orasan ng ebolusyon, hindi rin ito nakapag-adjust sa iyong kasalukuyang kapaligiran. Ang iyong katawan ay ginagamit pa rin ang lohika ng libu-libong taon na ang nakalipas upang harapin ang isang modernong mundo na may sapat na pagkain at ganap na naibang pinakmulang ng stress. Kaya, kapag nalulumbay ka sa iyong tiyan sa salamin, tandaan ang isang bagay, hindi iyon ang iyong pagkatalo. Iyon ay ang iyong nagenes. Sa isang kapaligiran na hindi pa nito nakikita, na iginigit pa rin ang pagawang trabahong dinisenyo nito. Ang kailangan mong gawin ay hindi labanan ang iyong katawan, kundi intindihin ang lohika nito at pagkatapos ay gamitin ang siyentipikong paraan upang muling lumikha ng isang kapaligiran kung saan handa itong magbitif. Iyan ang pinakapangunahing konklusyon ng nilalaman na ito. Ang kahirapan sa pagbawas ng taba sa tiyan ay hindi dahil sa hindi kasapat na nagsisikap, kundi dahil may isang sistema sa loob ng iyong katawan na binubuo ng insulin, cortisol, sleep hormones, at gut microbiome na kumokontrol sa lahat ng ito. Ang tunay na epektibong estratehiya ay ang paglapit mula sa antas nege sistema at sabay-sabay na pagbutihin ang istruktura ne dieta, kalidad nege tulog, antas nege stress at pattern nege ehersisyo sa halip na pilit na gumamit nege isang dieta o ehersisyo. Kung ang nilalaman na ito ngayon ay nakbigay sa iyong bagong pag-unawa sa iyong katawan, mangyaring ibahagi ito sa mga kaibigan na nahirapan pa rin sa taba sa tiyan. Marahil ay gumagamit sila ng maling paraan sa pakikipaglaban sa kanilang katawan at ang video na ito ay maaring ang sagot na kailangan nila. Kung gusto mo ang ganitong uri ng nilalaman na nakpapaliwanag ng komplikadong siyensya sa isang malinaw na paraan, tandaan na mag-like at mag-subscribe. Naka-update kami linggo-linggo. Dinadala ka upang muling makilala ang iyong sarili sa isang siyentipikong pananaw sa aming channel. Hanggang sa susunod.